Alright, shalom, shalom ulit sa ating lahat. Isang maalab na kapayapaan at magandang gabi sa lahat ng makakapanood nitong ating episode sa gabi ito. At tayo po ay nagpapasalamat una sa Panginoong Diyos na sa nakalipas na bagyo, no? Bagamat maraming apektado sa ibang lugar, no? Atin pong dapat purihin ang Panginoong Diyos dahil yung mga ganitong kaganapan ay inaalaw ng Panginoong Hashem, no? Ng Creator, nang sa ganun tayo po ay lalo pong magkaroon ng pag-igting sa ating paglapit at pagsamba sa ating Creator. At ngayong gabi po ay ang ating ilalahad na usapin o discussion sa gabing ito ay yung natala doon sa Matthew chapter 1 verse 23, na ito po ay kino-quote doon sa aklat ni Propeta Isaiah sa Isaiah chapter 7 verse 14, no? Na itong 123 ng Book of Matthew ay sinasabi dito na si Jesus ay tinawag na Emmanuel, no? Siya daw yung Emmanuel na ipapanganak ng isang berhen, no? Sangayon doon sa kanilang kinukot doon sa Isaiah chapter 7 verse 14. At atin po itong lilinawin at dahil po ang aklat ni Isaiah, pag ating sisitasin o babasahin yung konteksto nito, ay atin pong makikita na mayroon pong malaking kaibahan yung sinasabi dito sa Tanakh, no? Sa propeta, kisa dito sa sinasabi o kinukot na application ay na-apply ng New Testament kay Jesus. Okay? At para sa kalaman ng lahat ay atin po itong sinasaysay, hindi upang tayo magkaroon po ng tawag ito ng hatred, ng ano pa mang masamang intention or ano pa mang kaisipan. But since ito po ay pinapalaganap sa buong mundo, yung ganitong mga babasahin o itong ganitong pananampalataya, at ito po ay apektado po ang commitment ng bawat isa, at lalong higit din po sa mga nagtuturo, no? So sa ngayong gabi ay gusto ko pong bigyan ng isang criticism ang quotation na ito ni Matthew, dahil bibigyan po natin ng tamang o angkop na paglalahad dito sa konteksto ng aklat ni Propeta Isaiah sa chapter 7. Para hindi po tayo masyadong magtagal, ay atin pong uumpisahan doon sa pagbasa ng chapter 7 hanggang sa chapter 8 po yung konteksto nito, no? Nitong Emmanuel na ito, no? At ito pong Emmanuel na ito ay isang palatandang ibinigay sa panahon, no, ni Haring Ahaz. At itong propeta na ginamit ng Panginoong Hashem ay walang iba kundi si Prophet Isaiah. Si Prophet Isaiah po ay isa po siyang propeta na ang kanyang ministry ay nakatuon sa Southern Kingdom, ang Judah. Okay? Dahil sa panahong ito ni Prophet Isaiah ay na-divide na po yung Israel, no? Northern Kingdom na ang capital ay Samaria, ang Southern Kingdom ay ang capital ay Judah. At yung mga nasa Northern Kingdom, ang mga naghahari ay mga galing sa lahi ni Ephraim, no? At sa Southern Kingdom, ang mga naghahari dito ay yung mga angkan ni Haring David. Kagaya sa panahon niyan, si Haring Ahaz. Okay? So, ano po ang background kung bakit nagkaroon po ng propesya doon sa verse 14 ng chapter 7 ng Book of Isaiah? Titingnan po natin doon sa verse 1. Babasahin po natin. And it came to pass in the days of Ahaz, the son of Jotham, the son of Uzziah, king of Judah, that Rezin, the king of Syria, and Pekah,
the son of Remaliah, king of Israel, went up toward Jerusalem to war against it, but could not prevail against it. Okay, yes. Sa verse 2, and it was told the house of David, saying, yung house of David po ay isang metaphor, ito po ay katawagan doon sa mga naghahari na mga angkan ni Haring David sa Southern Kingdom. That's why he said the house of David. So mga itong kaharian, ito sa panahon ito, si Haring Ahaz, saying, Syria is confederate with Ephraim, and his heart was moved, and the heart of his people as the trees of the wood are moved with the wind. So dahil mayroon pong impending na confederacy or conspiracy laban sa Southern Kingdom kay Haring Ahaz, at ito po ay ang confederacy ito ay ang sangkot ay walang iba kundi ang Syria na pinagharian ni Rezin, at sa Samaria ay walang iba kundi si Pekah na anak ni Remaliah. Okay, so at dahil mayroong confederacy or conspiracy laban kay Haring Ahaz, ay dahil ang conspiracy nito ay gusto nilang alisin si Haring Ahaz, at ang kanilang gustong gawing hari dito ay yung anak ni Tabiel na nandoon po sa verse 6 ng chapter 1, no? So gusto nilang alisin si Ahaz. At ngayon si Haring Ahaz ay inihambing siya doon sa isang puno na parang inuugoy-ugoy, no? At ito ay nagpapatungkol sa kanyang pagka-alarma o natakot siya dahil sa banta ng paglusob ng Syria at ng Samaria. Okay? So dito ay inutusan ng Panginoong Diyos si Prophet Isaiah sa verse 3, no? And said Hashem unto Isaiah, go forth now to meet Ahaz, you and your son Shear-Jashub, at the end of the conduit of the upper pool, in the highway of the fuller's field, and say unto him, take heed and be quiet, fear not, neither be faint-hearted, for the two tails of this smoking firebrands, for the fierce anger of Rezin with Syria, and of the son of Remaliah, because, verse 5, Syria, Ephraim, and the son of Remaliah have taken evil counsel against you, saying, let us go up against Judah, and fix it, and let us make a breach therein for us, and set a king in the midst of it, even the son of Tabiel. Thus said Hashem Elohim, it shall not stand, neither shall it be come to pass. It shall not come to pass. So here ay inutusan si si Prophet Isaiah together with his son Shear-Jashub na ipapanatagin si Haring Ahaz dahil siya po ay naalarma na wag mong intindihan niya dahil yung kanilang plano ay mawawalang saysay. Sa paanong paraan po, no? Sa verse 8, no? For the head of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Rezin, and with 65 years shall Ephraim be broken, that it not be a people. Okay. So now ito yung sabi ng Panginoong Hashem na utos kay Prophet Isaiah ay 65 years, no? 65 years. Sa verse 8 ay mag-i-stop itong existence ng Northern Kingdom, no? Yung Samaria, dahil ito po ay madadalang bihag ng Assyria, no? Ito po ay itong itong prophecyang ito ay naikwento na doon sa 2 Kings chapter 15 and chapter 16 ng ikalawang hari or 2 Kings, no? At kung gusto niyo i-verify, nandoon po yung history niyan, okay? So sa verse 9, and the head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria was Rezin, son of Pekah. You will not if you will not believe, surely you shall not be established. Okay? So, ito yung inaano ni Prophet Isaiah sa kanya na pag hindi maniwala dito si Ahaz, si Haring Ahaz, ay hindi siya ma-establish, no? Moreover, Hashem again said unto Ahaz, saying, ask you a sign of Hashem, your Elohim, as it either in the depth or in the height above, no? So dito ay ni-request ni Prophet Isaiah si
si Haring Ahaz na humingi ka ng palatandaan, no? Sa kalaliman man o sa kaibabawan, ano man ang iyong hingin na palatandaan, ay sabi ni Haring Ahaz sa verse 2, ay hindi ako humingi ng palatandaan sa Panginoong Diyos, no? At hindi ko rin daw siya ititempt, no? And therefore, sa verse 13 ay sinabi ni Prophet Isaiah na, and he said, "Hear ye now, O house of David." Yung house of David is si Haring Ahaz po, no? "Is it a small thing for you to weary men, but will you weary my Elohim also?" Okay. And therefore, doon sa verse 14, ito na yung kino-quote ng Matthew chapter 1 verse 23. Okay? About the son Emmanuel. And therefore, Prophet Isaiah said, "Hear ye now, therefore, Adonai." Sa verse 14, no? "And therefore, Adonai himself shall give you a sign." Okay? Kung hindi ka hingi ng palatandaan, sa verse 13, si Haring Ahaz, ang Panginoong Hashem mismo magbibigay ng palatandaan sa iyo. Ito na po yun, no? "Behold," sa King James po, itong binabasa ko, King James. At mamaya magkakaroon po tayo ng textual analysis or criticism regarding this misapplied na passage sa Tanakh. Okay. "Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel." Okay? So, narito po yung kinukot doon sa Matthew chapter 1 verse 23, kung saan makikita yung anak na si Emmanuel. Okay? So, ano ang palatandaan na mangyayari? Ano ang palatandaan na ito, no? Na ibinigay kay Haring Ahaz, no? Sa verse 15 and 16 ay ganito ang pagkakasulat, no? "Butter and honey shall he eat." No? Ayun ang kakainin ng bata na si Emmanuel, butter and honey. "And he may that he may know to refuse the evil and choose the good." Okay? Upang siya ay matuto, no? Na tumanggi sa kasamaan at piliin kung ano yung mabuti. Okay? And verse 16, "For before," ito yung diin natin, bibigyan natin ito ng diin dahil ito yung hindi naunawaan ng nakararami kung bakit ito ini-apply kay Jesus, which is not, no? "For before the child shall know to refuse the evil and choose the good, the land that you abhor shall be forsaken of both her kings." Okay? Itong bata daw na ito, bago siya magkaroon ng kamalayan na tanggihan ang masama at piliin kung ano yung mabuti, ang lupain na kinatatakutan ni Haring Ahaz, ito yung lupain ng Samaria at ng Syria, no? Dahil itong mga ito ay mayroong conspiracy laban sa Southern Kingdom. Therefore, ang sabi ng palatandaan ito, ang batang ito bago pa magkaroon ng ganong estado ay yung kanyang discernment age ay ang dalawang hari na ito, ang si Resen at si Pika, ay pareho silang tawag ito, mawawala sa sirkulasyon, no? Mamamatay ang ibig sabihin. At ito nga ang totoo po nito, nakatala po doon sa 2 Kings chapter 15 verse 29 to 13, that during the time ay habang tawag ito, nagkaroon po ng conquest ang Assyria sa Samaria, ay nagkaroon po ng conspiracy laban kay Peka na hari ng Samaria, no, Northern Kingdom. Yung si Hoshea na anak ni Ela ay pinatay po si Peka, no? And then si Rezin din po, nung nilusok ang Damascus, ay pinatay din siya po ng grupo ni Tiglath-Pileser, hari ng Assyria, doon sa 2 Kings chapter 16 verse 9. So meaning to say, nung panahon niyan, sabi, bago pa itong dalawang ito, no, bago pa mapatay itong dalawang hari, ito na kinakatakutan o kinatatakutan ni Haring Ahaz, yung bata na yan ay isisilang na o isinilang na. Kasi siya ay hindi pa siya matuto na pumili ng kung ano yung mabuti at tumanggi kung anong masama. So ibig sabihin, maliit pa, sanggol pa lang ito siya, no? Ibig sabihin, most likely ay hindi pa ito masyadong nagsasalita, no? Hindi pa nakakapagsalita. So, ibig sabihin, ay itong palatandaang ito ay
makikita ni Haring Ahaz dahil ang palatandaang ito ay ibinigay kay Haring Ahaz dahil yun ang purpose ng propesiyang ito. Okay? So meaning to say, itong panahong ito ay nangyari na noon. Isinilang na yung Emmanuel. Isinilang na yung Emmanuel noon sa panahong yon. Dahil 700 years, no? 721 BCE, nagkaroon po ng conquest ng Assyria sa Northern Kingdom at Damascus. Okay? Dinalang bihag ang Northern Kingdom sa Assyria, no? 721 BCE, nasa kasaysayan po 'yan. At nung panahon yun, bago pa mapatay si Pekah na anak ni Remalia at si Resen ng Syria, ay sinasabi na itong batang ito isisilang na, pero hindi pa siya marunong pumili ng kung ano yung mabuti at kung ano yung masama, no? Hindi pa siya marunong, wala pa siyang discernment, no? So ibig sabihin, isinilang na ito, nakita na ito, okay? Nung ni Haring Ahaz, nakita rin ito ni Prophet Isaiah, okay? Kasi ang batang ito ay anak ni Prophet Isaiah. Doon sa chapter 8, verse 3, no? And I went unto the prophetess, and she conceived and bare a son. Okay? And Hashem said unto him, call his name Maher-shalal-Hash-baz. Okay? The booty swift, no, ano ang ibig sabihin niya, no? The swift booty, no? At ito yung pagko-conquest ng Assyria sa Northern Kingdom at ng Syria, no? In fact, itong si Prophet Isaiah ay sinabi niya doon sa verse 18 na yung mga bata, no? So ngayon plural, I and my children are signs in Israel. Sinabi ni Prophet Isaiah, behold, I and the children whom Hashem has given me are for signs and for wonders in Israel from Hashem of hosts, which dwells in Mount Zion. So ito ay anak po ni Propeta Isaiah, itong Emmanuel na ito. At sila, mga bata na ito, pati yung si Sheryasov, at pati si Maher-shalal-Hash-baz, at itong ipinangalang Emmanuel, no? Mamaya bibigyan natin ng textual criticism or analysis yung word na Emmanuel, no? At yung sentence mismo doon sa verse 14 ng Isaiah, kung ito ba ay tama yung pagkaka-quote dito sa Matthew chapter 1 verse 23. Tingnan po natin, ito pong strong exhaustive concordance. Ito po, okay? At ito po ang usually ginagamit po ng mga Christian theologians na main reference nila sa kanilang pag-aaral, at nandito po yung Hebrew lexicon, no? At kung ating babasahin po doon sa lexicon na Hebrew lexicon number, Strong's number 6005, sabi po, Shalom, okay? Sabi po ng Strong lexicon, yung Emmanuel na yan is a typical name for the son of Isaiah. Okay? Ito po, kahit tingnan po ng mga nag-aaral po ng Bible, no? Kasi usually yan po yung exhaustive concordance ng Hebrew, Strong number 6005, the word Emmanuel or the name Emmanuel. So sabi po ni Strong's ay yan po ay typical name for the son of Isaiah. Okay, so makikita po natin dito na hindi po si Jesus ang kinikwento ni Prophet Isaiah, which yung panahon yan ay 700 years na bago pa siya lumitaw. So paano makikita ni Haring Ahaz yung kanyang signs kung ito ay mag-aantay pa siya ng 700 years? Okay? At mayroong timetable po yun. So doon sa chapter 7 ay within 65 years, no? Verse 8, no? Within 65 years, the Ephraim shall be broken, no? At bago pa ma-broken yung Ephraim, yung Northern Kingdom, isisilang na yung Emmanuel. Yan ang kwento dito sa aklat ni Prophet Isaiah. So itong Emmanuel dito ay hindi po si Jesus ito, no? It is napakalayo po kung inyo pong babasahin itong pinaggalingan o quoted na passage. If you will only carefully read and listen to what the story had said. So,
tingnan po natin yung verse 14. Balikan po natin yung verse 14 at atin pong bigyan po ng analysis at hahalungkatin pa po natin ng mainam. Okay? Una po, mayroon pong mistranslation doon sa word na haalma. Okay? Yung young woman or yung virgin doon, sa likod po noon ay ang Hebrew word na haalma. Yung haalma po, ang ibig sabihin po ay a damsel, a young woman. Okay? A young woman or a damsel, no? So, yung haalma ay hindi necessarily ang ibig sabihin ay virgin dahil sa ano po, sa Hebrew po ang virgin ay Bethola. Okay? Hindi po alma, okay? Yung haalma with a definite article hey, letter hey, which is H, no? Haalma. So, ang ibig sabihin kung yung translation, the young woman, definite article, hindi a young woman, but the King James ay sinabing a virgin. So, again, using indefinite article, ay hindi po nagko-convey ng eksakto doon sa original Hebrew, which is with a definite article, no? Yung letter hey. Kasi ang use ng hey, letter hey, ay yan po yung definite article which is attached to a noun. Okay? So, again, no, ito po ay isang malaking blunder para doon sa mga nag-aaral o nagbabasa ng Bible. And if we do not know how to look at the original text, then we are being misled, no? With the translations. Mere translation can mislead us. And then, sinasabi dito yung word na hara, no? Yung hara, no? Yung translate as shall conceive, no? In fact, sa Hebrew yun ay nasa present tense na a pregnant one. A pregnant one, no? Yung hara. Okay? Yung the verb hara, no? Yung pregnant one, no? Ibig sabihin, nagbubuntis na siya, no? Nagbubuntis na siya. And then, yung word na yung violated and will born a son, no? Ay future tense sa King James, no? Sa translations. But in the Hebrew text ay the one is will giving birth, no? Manganganak na, malapit ng manganak. Hindi in the future tawag ito, in the future, distant future, no? Kundi magpapanganak na ito kasi buntis nga siya. Yun ang ibig sabihin ng violated. Okay? And also, ito yung isa pang verb, no? Isa pang verb dito na yung vekarat. Yung karan means call or yung speak, no? Yung kara na mayroon siyang conjunction verb, vekarat, ito po ay feminine, no? Yung verb na ito ay feminine because of yung tab. Hindi lang natin may musta sa inyo yung Hebrew letters dito. Wala tayong pisara o whiteboard, no? But yung vekarat, which is spelled vav, chof, resh, aleph, and tav. The last letter tav signifies feminine. In fact, sa concordance, ito ay nakasabi na third person's feminine singular, no? Third person feminine singular. Basahin niyo po doon sa King James, no? Doon sa King James ng Old Testament, Isaiah 7:14, walang nakalagay doon masculine or feminine, walang nakalagay na gender, nakalagay doon and shall call his name Emmanuel. Sa New Testament, may nakalagay po doon na and they shall call, no? Vekarat ay hindi po plural third persons, kundi third person singular feminine, no? Yung thab is a feminine form doon sa verb na kara. Okay? So, makikita po natin yung diferensya nito if we know how to read the Bible, precisely the Tanakh, the Old Testament, in its original text. At mahambing po natin kung angkop ang pagka-translate ng mga translators at wala pong bias sa ano pa mang religion, no?
kundi kung ano po yung nakatala sa Tanakh. And now, let us proceed doon sa word na Emmanuel or doon sa name na Emmanuel. Kasi the name Emmanuel, ang ibig pong sabihin ay God is with us or with us is God, no? At ito ay po ay composite of three words, no? Three Hebrew words, okay? Yung M, at yung No, yung L, no? Yan yung tatlong Hebrew words na nandoon sa pangalang Emmanuel. Ang ibig bang sabihin, pero bago tayo magkaroon ng morphology dyan, ay titingnan po natin na lahat ba ng mga pangalan, no? O yung mga pangalan ng mga Hebrew ay Tshuforic po. Yung mga pangalan ng mga Israelita at yung mga Hebrew people, Tshuforic. Ang ibig po ng sabihin ng Tshuforic? Yung pangalan ng Diyos or yung katawagan sa Diyos ay nandoon po sa kanilang mga pangalan. Halimbawa po, halimbawa po, ang mga pangalan noon ay Jeremiah, Isaiah, okay? Jonathan, okay? Daniel, Eliakim, okay? Dito, ito, Emmanuel, no? Dahil po, yung El, ang ibig sabihin po yan ay God. Yung si Isaiah ay Yeshaya or Yeshaya, yung ya po dan ay yan po yung short form ng tetragrammaton. Yan yung short form. O ibig sabihin poetic form. At itong short form ng tetragrammaton or yung sacred name, proper name ng God ay nandoon po sa word na hallelujah. Yung ya po, yung poetic form ng pangalan ng Diyos, hindi yung full form, no? So yan po yung nandoon sa mga pangalan ng mga Israelita at mga Hebrew names, okay? Kaya ang tawag diyan ay Tshuforic names kasi nandoon po yung pangalan at katawagan sa Diyos, yung El, no? Halimbawa si Daniel, yung Dan is judge, no? Yung El is God. So ang ibig sabihin ng pangalang Daniel ay God is the judge. So ibig sabihin ba dahil mayroong El doon sa kanyang pangalan, si Daniel ay God? No. Hindi po ganoon ang ibig sabihin doon sa Tshuforic names. Si Jeremiah, no? Yermiyahu, mayroon siyang Ya. Ibig sabihin ba siya Diyos dahil mayroon na doon yung pangalan ng God sa kanya? No. So, yan po yung yung Emmanuel, ang ibig sabihin ay God is with us, but that son that will be born is not God. Yan ang totoong meaning doon, no? Kundi it is a sign. Bakit po? Kasi nga dahil si Haring Akas natatakot sa lawang hari, kaya God is with us. Huwag kang matakot dahil God is with us. Nandoon sa iyo ang Diyos. Nasa southern kingdom ang Diyos. Hindi ka mapapahamak. No? Dahil hindi sila magtatagumpay sa kanilang masamang plano laban sa iyo. Dahil ang Diyos ay nasa sa iyo. Emmanuel, no? So, yung M is a preposition, no? With, no? Preposition with. And yung no, Emmanuel. Yung no is a short form ng plural first person pronoun, no? We, anachno. It's a short form of anachno. We or us, okay? So, yun ang ibig sabihin ng Emmanuel, okay? So, yan po yung yun po yung context doon sa Isaiah chapter 7 at chapter 8 na yung Emmanuel ay matagal na pong panahong ipinanganak. 700 years mahigit pa bago dumating si Jesus, ipinanganak na yung Emmanuel. At yan po ay anak ni Prophet Isaiah. Yan po yung nakalagay doon. So isa pong malinaw na blunder ito yung pagka-misquote or misapplication kay Jesus doon sa New Testament. Or it's either unintentional for the sake of religion. Okay po. So kung mayroon pa kayong mga tanong po, kung gusto niyo po pasubalian yung ating study sa ngayon, no, na yun ay matagal nang ipinanganak. Dahil ang sukdulang batayan nito ay kung ano yung sinasabi ni Prophet Isaiah, dahil doon nang galing po yung sinasabi ni Matthew. Hindi ako maniniwala doon sa sinasabi ni Matthew hangga't hindi ko nahahalungkat kung saan nang galing yung kanyang mga pinagsasabi. Okay? So, hopefully, ganyan po tayo sa ating masusing pag-aaral o pagbabasa ng Bible, no? Nang sa ganun ay hindi po tayo malihis o maligaw sa ano pa mang kaparaanan.
So, hopefully, sa gaya nating sinasabi, hindi natin ito bring out itong topic na ito for the sake na tayo ay mayroong negative thoughts, negative feeling, hatred, o ano pa mang masamang plano sa kapwa o mga affected nito. But we are doing this for the sake of truth. Okay? Para sa katotohanan po. So, shalom shalom po. Salamat po sa lahat ng nakapakinig, ng nakapanood ng ating episodes. Welcome po at salamat po sa inyong lahat. Nandyan po yung, kung yung mga nahuling makapanood, pwede nyo pong ulitin ito for the sake na malaman po ninyo na yung quotation ni Matthew sa verse 23 ng chapter 1 is misapplied to Jesus, quoting from Isaiah chapter 7 verse 14. Read po natin yung context from verse 1 ng chapter 7 and then chapter 8, no? Basahin po natin yung history. Okay? And then pakisama niyo na rin po na basahin yung 2 Kings chapter 16, no? Chapter 15 and chapter 16. Nandun po yung kasaysayan ni Pekah at ni Rese, no? Kung paano silang pinatay. At bago sila mapatay, isinilang na po yung Emmanuel sangayon sa aklat ni Prophet Isaiah. So, hanggang dyan lamang po at may God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, bless us all. Shalom, shalom po.